Bago tayo po mga kapatid, basahin natin ang title ng ating pag-aaral. Hallelujah. The last word of prophecy in the Bible. Amen. Ito yung last word mga kapatid. Amen. So mga kapatid, praise God. Hallelujah. Last word. Thank you Jesus. Hallelujah. Praise. Hallelujah. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ganyan din po sa mga naka-online. Ako po ay kinakabahan mga kapatid. Kung alam niyo lang kung paano kabilis tumibok ang aking puso. Hallelujah. Pero purihin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Lord. In Matthew chapter 24 verse 35, Sis Eileen, ang sabi po dyan, ang langit at ang lupa ay lilipas, datapot ang aking salita ay hindi lilipas. So diyan pa lang mga kapatid. At kung bakit yan sinabi, kung nabasa natin, thank you bro, kung bakit yan sinabi sa book of Matthew mga kapatid, nandiyan ang magiging kaganapan na mangyayari sa mundo. Ngayon pa lang, pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoon na ang kanyang salita ay hindi lilipas. Amen. Ibig sabihin mga kapatid, hallelujah, kapag iyong natanggap ang salita ng Diyos, isa ka sa hindi lilipas. Isa ka sa mararapture kapatid. Sapagkat pinaalam sa bawat isa sa atin ang magiging kaganapan sa mundong ito. At diyan pa lang sa verse na yan, mga kapatid, ang langit at ang lupa ay lilipas, datapot ang aking salita, ang sabi ng Panginoon, Hallelujah. hallelujah, ay hindi lilipas kailan at kailan paman. Amen. Hallelujah. Balikan natin sa Revelation 22:7 bago sa ating pasimula. At narito ako'y madaling pumaparito, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng manghula ng mga aklat na ito. Amen. Quickly. Amen. Darating ang Panginoon. At ang sabi sa Matthew 24, kung babasahin na 26, at walang nakakaalam, maging anak. Sinong anak to? Tayo ba? O yung Panginoon? Maging anghel, kundi ang Ama lang. Amen. Hallelujah. Sapagkat dito mga kapatid, hallelujah, sa book of Revelation chapter 22 verse 7, praise God, sabi po, ako'y madaling pumarito, basahin ko na sa Bible ko. Ang nakapanood po rito sa cellphone, kapag binasa natin ang salita ng Diyos is holy. Hindi ito nagiging holy cellphone, kundi ang salita ng Diyos. Sapagkat ang sabi niya, ang aking salita ay hindi lilipas. Kahit saan ito nakalagay ang salita ng Diyos. Hallelujah, sa panahon natin, mababasa na natin lahat. At ang sabi sa banal na kasulatan mga kapatid, bago dumating ang caught up or rapture, hallelujah, baka ikaw at ako ang hinihintay ng Panginoon para magbago at makasama Kanya sa Kanyang pagkuha sa atin mga kapatid. Amen. At mapalaganap ang Kanyang banal na salita sa lahat ng kinapal mga kapatid. Maaaring isa ka o ako na hinihintay na talaga magbago at magpuri sa Panginoon. Amen. Na hanggang sa ngayon ay hindi mo pa nagagawa. Ikaw lang ang makakasagot niya. It's time, permission Pastor, actually, ayoko rin ito ipagsabi. Salamat kay Pastor, hallelujah. Sa panaginip ko Pastor, may dalawang topic about sa magkapatid. Huwag niyo na lang ako tingnan. Dahil katulad niyo rin ako na sumusuko. It's time to worship God. It's revelation. Amen. Sabi, last week, 2 weeks, nag-aaral na ako. Although nag-aaral ako, alam ko na may ibibigay ang Panginoon. Pero, naghahanda pa rin ako. Amen? Ihanda natin ang ating puso, ang ating isipan. Kung paano tayo sumunod at magpuri sa Panginoon.
Ayoko umiyak, pero salamat sa Diyos. Amen? Nawa nga natin. It's time, ang sabi ng Panginoon, to worship Hallelujah. God. Hallelujah. Paano, Panginoon? Isa rin ako sa nagsasabi na hindi ka dapat. Amen. Hindi tayo nakalulugod sa Panginoon. Amen. Ngunit nang dahil sa salita at pagmamahal ng Panginoon sa kanyang presensya, hindi aksidente kapatid na nandito ka. Amen. Hindi aksidente na nakikinig ka sa online na ikaw ay laging nagmamatsyag sa iyong kapatid. Amen. It's time na naririnig mo ang salita ng Diyos. Hallelujah. Na mabuksan ang iyong pangunawa. Na kung ikaw man ay nakatuon sa iyong kapatid, sa iyong kapwa, sa iyong kalagayan, it's time to worship to the Lord. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Na ako'y madaling. Hallelujah. Pumaparito. Kaya sabi, mapalad ang tumutupad ng mga salita at mga hula ng aklat. Mapalad tayo mga kapatid. Narinig, ginanap natin sa ating buhay. Hallelujah. Ngunit ang nais ng Panginoon, lumakad tayo. Amen. Sa ating pag-aaral. Naobserbahan nyo, hallelujah, kung ating, hindi naman kayo nagno-note, di ba? Dito nga, nagno-note kayo. Praise God. Ano ang meron? Ano ang pagkakaiba? Siguro, walang pagkakaiba sa pag-aaral. Pero may pagkakaiba sa attitude natin, mga kapatid. Amen? Sa attitude natin. Winawalang bahala mo. Maaaring masabi mo na nasa Panginoon ka, nakikinig ka ng salita ng Diyos. Pero winawalang bahala mo sa salita ng Diyos. Totoo yan. Hallelujah. Naghahanap ako at nakikita ko, praise God, wala exam. Dahil habang nag-aaral doon, ang dami pumipid mga kapatid. Hindi ko alam bakit isa-isa ko yung tinitingnan. It's time mga kapatid, hallelujah. Maging ako, maging aking pamilya, maging ang inyong pamilya. It's time. At alam niyo yan. At alam niyo rin kung sinasabi niyo sa iyong sarili na gagamitin ka ng Panginoon, bakit hindi mo magawa? Ano ba ang meron? It's time mga kapatid. Hallelujah. The last word of prophecy sa ating, ng ating Panginoon, kay John, the beloved. Amen. Kung naniniwala ka sa Biblia na lahat ng kaganapan ay matutupad, natupad na. Amen. At pinapakita na sa atin ng Panginoon. Ang pagpula ng buwan, digmaan, bisan baliwala lang sa atin. Amen? Bakit? Hindi ibig sabihin baliwala sa atin. Ibig sabihin, ready tayo. Alam natin kung paano dumating ang Panginoon. Dumating man siya ng biglaan, mga kapatid. Hallelujah. Ready ang ating puso. Bakit? Sapagkat may salita ng Diyos na hindi lilipas Yes. sa ating puso. Amen. Sapagkat pag ang salita ng Diyos ay lumipas sa iyong puso, sa iyong pamumuhay, kasama kang lilipas ng langit at ng lupa. Amen. Ngunit kung ang salita ng Diyos ay titimo sa atin, mga kapatid, salamat sa Panginoon. Hallelujah. Hindi natin alam. Darating ang Panginoon, mga kapatid. Maaring tayo mawala sa mundo, ngunit ang nais ng Panginoon, yung ating mahamahal sa buhay, yung ating anak at magiging apo na may iwan dito, marinig din nila ang salita ng Diyos. It's time na ikaw ang gagamitin ng Diyos. Paano na lang kung hanggang sa oras na to, hallelujah, ganyan ka pa rin. Bisa malamig, bisa mainit, bisa maligamgam. Ang nais ng Panginoon, maging mainit tayo sa pagpupuri sa Diyos. Amen. Amen. Amen? Baka isuka ang tao na yon. Praise God. Like Noah, mga kapatid, hallelujah. Mukhang 30 minutes and 1 hour to, Pastor. Praise God. Nagsikain naman sila at uminom ng tubig. Salamat sa Panginoon. Like Noah, mga kapatid, matagal siyang langaran. 120 po ba, Pastor? Sino ang mga naiwan doon?
yung mga nagsisipag-asawa, nagsisipag-dasing, makamundong gawa, walang tiwala sa lagad ng Diyos na si Noah, at hindi nila sinusunod, at nakikinig man sila pero baliwala. Gayon din sa panahon natin ngayon mga kapatid. Maaaring nandun ka habang ginagawa ang arko ng ni Noah na pinapagawa ng ating Panginoon, pero nakatingin ka pa lang. Tanungin natin ang ating sarili, nakapasok na ba ako sa arko ng ating Panginoon? Marami ng pagsaway, marami ng salita ng Diyos na ating naririnig. Nandyan yung tumatalbog, nandyan yung pagtalikod, wala. Amen. Amen. Handyan, nagpapaka-leader ka at hindi ka naman makita sa pagka-leader mo ang salita ng Diyos. Praise God. Upang makita sa atin na ikaw ay tunay na lingkod ng Diyos. Hallelujah. Tingnan natin kung anong meron ka sa loob ng bakuran mo. Amen. Praise the Lord. Maaaring nakikita mo sa bakuran mo ang nasa harap. Ngunit hindi mo nakikita kung anong nasa likod. Ngunit meron kang kapatid. Hallelujah, hindi mo makita ang kakulangan mo sa pananampalataya sa ating Panginoon. Ang kapatid mo, hallelujah, ang magpapaalala kung anong meron ka sa likod na dala-dala mo, na kung bakit hanggang ngayon hindi ka makapagpuri ng tapat at totoo sa Panginoon. Nandito tayo, kapatid, is family. Amen. Ang ating Panginoon ang siyang ulo ng iglesia, na tinuturuan tayo ng patungkol sa pag-ibig, patungkol sa pananampalataya, na kinakailangan mabautismo sa banal na Espiritu. Ngunit hindi makita sa bawat isa na nagtuturuan na kung gaano kalaki ang troso mo, yung troso ko sa mata. Nakakala ko ba tinanggal na lang Panginoon ang troso na yan? Na bakit hanggang ngayon nakikita pa ng iyong kapatid? Ibig sabihin, yung troso na yan sa mata, nandiyan pa rin sa'yo. Dahil hindi yan makikita ng kapatid mo kung hindi niya nakikita, ibig sabihin sa pamumuhay bilang espiritual. Sapagkat ang nais ng Panginoon tulad sa ating pag-aaral sa prayer meeting, magpakabanal tayo. Sapagkat ang Diyos natin ay banal. Na kung ating mapag-iisip mga kapatid, habang binabasa ko to, hallelujah, about rapture, 2 beses ito binanggit sa Biblia. At yung sumunod ng tribulation na. Amen. Mababasa natin ito sa book of Matthew at Revelation. Hallelujah. Naisip mo ba kapatid, na ikaw handang-handa ka sa pagdating ng Panginoon? Ngunit hanggang ngayon pala hindi mo pa natatanggap ang bautismo sa banal ng Espiritu ng ating Panginoon? Paano mo masasabi na ikaw ay makasama ng Panginoon? Amen. Sa isip mo lang? Dahil sa gawa mo? No. Kaya nga pinag-aaralan natin with holiness sa ating yung anniversary, Highway of Holiness. Ito'y tumutugma, mga kapatid, sa mga mensahe ng ating Panginoon. Amen? Kung inaakala nyo sa bawat bahagi na salita ng Diyos, nandyan yung pagbabangayan, sinusubok ka ng Panginoon. Amen. Sabi ng Panginoon, come. Magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. May example tayo mga kapatid. Hallelujah. Kasi sa prayer meeting, sabi ko, Sis Everett, dahil nga yung nag-iisip ako dito sa pag-aaral, ang mas natandaan ko yung joke. Amen? Sino yun, Sis? Taylor. Elizabeth Taylor. Ito pagka sa joke talagang hindi nakakalimutan ng dalawa. Sila na nakasagot. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ang sabi mga kapatid, hallelujah. May dalawang mag-asawa. May mag-asawa. Praise God. At yung babae, habang siya'y natutulog sa higaan, at yung lalaki bumangon sa kanyang higaan at pumunta ng kusina, at hindi siya nagbukas ng ilaw, habang siya'y naglalakad,
hallelujah, dahil ayaw na madistorbo ang kanyang asawa sa pagtulog, praise God, nasagi niya yung isang baso at ito'y nabasag. At nung nabasag ang baso, nilinis siyempre ng asawa, ng lalaki, nilinis niya. Hindi niya ginising ang asawa ng babae. Nilinis ng lalaki yung mabasag na baso. At siya'y natulog muli, tumabi sa asawa niya. At sumunod, nagising yung babae at pumunta rin ng kusina, uminom ng tubig. At doon niya nakita, may mga basag pang natira na piraso ng baso. So, ibig sabihin, hindi nalinis lahat o hindi natanggal ng lalaki ang mga piraso ng baso. Ano ang ginawa ng babae na to, ng kanyang asawa? Amen? Habang siya'y naglilinis, napaisip niya, gusto niyang magalit, kapatid. Gusto niyang pagalitan ng asawa niya na bakit hindi maganda ang pagkakalinis, bakit nag-iwan pa ng mga piraso ng baso doon. Iniisip niya, papaano ang aking mga anak kung sila ang bumangon at naapakan yung bote, sila'y masusugatan. Pero, mga kapatid, napaisip muli ang babae, hallelujah, praise God, ang sabi niya, bakit ako magagalit sa asawa ko? Nandito ako sa tabi niya para punan ang mga pagkukulang na hindi niya nagagawa. Amen. Praise God. Punan niya ang mga hindi na bagay nagagawa ng kanyang asawa. Sapagkat sila ay isa sa paningin ng Panginoon. Amen. Sa halip na magalit, tumulong sa kanyang asawa. Gayon din sa ating mga kapatid. Amen. Sa bawat isa sa atin nakapatiran dito sa iglesia ng Panginoon. Amen? Hindi to iglesia ni pastor. Hindi to iglesia ni Numan. Ang iglesia ng Panginoon ang siya nagtatag na ito, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya dito tayo kumakain na spiritual para lumusog ang ating pananampalataya sa Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, hallelujah, kapag ang isang kapatid mo, hallelujah, nakikita mo na may kakulangan. Right. Amen? Sa pananampalataya, sa masamang ugali, hallelujah, pagsabihan mo Amen. na may pagpapakumbaba. Lord. Amen? Sapagkat, mga kapatid, hallelujah, kung ikaw nakita mo na ang bubog o yung piraso ng baso na yun at hindi mo inalis doon sa daraanan, mas maraming mga kapatid na magdalakad doon at masusugatan. Amen. Amen? Nakuha natin, mga kapatid. Amen. Praise God. So yan, mga kapatid, hallelujah, bilang isang Kristiyano, hallelujah, gawin natin kung ano yung part natin, kung ano ang responsibilidad na inatang sa atin ng Panginoon. Praise God. Hindi tayo lahat tagapakinig. Amen? May tagapagturo. Hindi lahat tayo tagapakinig na may natutulog. Walang tulog. Amen? Amen. Hallelujah. Praise God. Tingnan mga katabi mo. Sino yung kapatid mo? Hallelujah. Dahil sapagkat kung ikaw, ako ay tutulog-tulog, mga kapatid, hallelujah, ninanakaw mo ang oras sa pagkinig ng salita ng Diyos. Amen. Tapos pagbibintangan mo si Satanas. Ikaw, Bayan. amen, ninakaw mo ang oras mo sa pagkinig. Huwag mo hayaan matuka ng ibon na mandaragit. Amen. Hallelujah. Dahilan kung bakit tayo binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon dahil sa iyo at sa akin, mga kapatid. Amen. Pakibukas ay sa Matthew 24:14. Praise God. Sa introduction pa lang tayo, mga kapatid. Nakaka-bless. Praise the Lord. Mon. Amen. Sa Matthew 24, verse 14, at ipinangaral ang ebanghelyo nito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo ng lahat ng mga bansa at kung magkagayoy, darating ang wakas. Amen? Pinangaral na, mga kapatid. Tulad ng sinabi kanina, mga kapatid, hallelujah, baka ikaw at ako ang dahilan. Salamat sa Panginoon. Hinihintay tayo ng ating Diyos upang tayo makaught up, mga kapatid. Amen. Amen. Tandaan natin, mga kapatid, hallelujah, nga halaga ang bautismo sa banal na Espiritu na ito hilingin natin sa Panginoon. Huwag mong hilingin kahit kanino man, kahit kay pastor. Ikaw ang humingi sa Panginoon. Amen. Sapagkat ang Panginoon na siya magbibigay ng bautismo sa
banal na espiritu. Amen. Hallelujah. Praise God. Kahit ikaw ay nakakaramdam na hindi ka karapat-dapat, sapagkat wala namang karapat-dapat, kundi ang ating Panginoon. Amen? Magbalik ka sa Panginoon. Kung ikaw man ay isang alibugang anak na matigas ang ulo, isa yung alibugang anak talagang ano eh. Amen? Hallelujah. Kinuha niya ang yaman at lumayo sa kanyang ama. Hallelujah. At nakaranas ng mga problema, kabiguan sa kanyang pamumuhay. Ngunit ang kagandahan, mga kapatid, na numbalik siya sa kanyang ama. Gayun din tayo, mga kapatid. Hallelujah. Huwag nating sabihin, hallelujah, naaalis na ako dito. Ayoko na dyan. Ngunit, hallelujah, yung free will mo sa Panginoon. Ikaw ang magdidesisyon kung ikaw ba ay magpapatuloy o hindi. Amen. Dahil ba sa nakakahiya? Dahil ba sa mga pinagdaanan? Praise God. Dahil ba kilala ka ng taong ito? Hindi. Dahil sa ating pag-aaral, hallelujah, sino ba makapaghihiwalay sa atin? Amen? Ang boyfriend mo ba? Ang syota mo ba? Ang kapighatian ba? Kagutuman ba? O pagkakulong sa espiritual na pamumuhay? Minsan yan ang problema, ang pagkakulong sa espiritual na pamumuhay. Amen. Na kaya sinasabi ng isang tao na hindi siya karapat-dapat. Hindi ka nilikha ng Panginoon para tawagin mo ang sarili mo na hindi ka karapat-dapat. Sapagkat ang Diyos ang lumikha sa iyo. Perfect ka sa harap ka ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Kaya nga mga kapatid, hallelujah. Tulad na naikwento ko kay Brad Sandy, kahit nagtatrabaho kami, pumapasok. Mga example, mga kapatid, hallelujah. Huwag mong ibigay sa langaw ang matatamis, sapagkat hindi malalasahan ng langaw yan. Yung honey, at yung langaw, babalik at babalik sa maraming pagdadapuan yan. Kuha natin. Hallelujah. Kahit anong paliwanag mo sa langaw, kung gaano kasarap ang honey, hindi niya magugustuhan yun. Babalik at babalik sa paborito niya. Paborito niya yun. Ibig sabihin, mga kapatid, hallelujah, ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. Ano ang matamis? Ang salita ng Diyos. Na ibinigay na sa iyo ang salita ng Diyos, bumabalik ka pa ron na para kang langaw. Doon ka pa rin dapo ng dapo. Sinabi na nga ng salita ng Diyos, hallelujah, ang salita niya ay hindi lilipas. Na parang honey, mga kapatid, na matamis, na pulot-pukyutan. Hindi naman siguro, wala naman langaw dito. Amen? Lahat tayo, B. Gusto natin. Amen? Masarap yun. Honey bee. Baka ibang honey bee yan, ha? Praise the Lord. Iwaksin na sa isipan yan. Amen? Praise God. Hallelujah. Sa Revelation chapter 22 verse 7. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Thank you, Jesus. At narito ako'y madaling pumaparito, mapalad at tumutupad ng mga salita at mga hula ng aklat nito. At akong si Juan ang nakarinig at nakakita ng mga bagay nito. At ng aking marinig at makita ay nagpatira pa ako sa sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay nito. At sa 9, sinabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan sapagkat ako'y kapwa mo, alipin, at ang iyong mga kapatid na mga propeta at ang mga tumutupad na mga salita na aklat na ito, praise God, sumasamba sa Diyos. At sinabi niya sa akin, huwag mong tatakan ang mga salita ng hula ng aklat ito sapagkat malapit na ang panahon. Amen. Huwag mong tatakan. Amen? Malapit na ang panahon. Kapag narinig mo ang salita ng Diyos, ibahagi mo. Amen. Huwag mong sarilihin. Amen? Kaya nga sabi niya mga kapatid, huwag mong tatakan. Ngunit kung mababasa natin sa Book of Daniel mga kapatid, hallelujah, doon, hallelujah, ay hindi pa hinahayag na kung ano mangyayari. Prophecy. Ngunit dito mga kapatid, hallelujah,
Hallelujah. Ang sabi dyan, huwag mong tatakan, ibig sabihin, huwag mong lagyan ng lock or seal, huwag mong i-seal. Amen? Na ito'y sapagkat malapit na ang panahon. Ibig sabihin mga kapatid, hallelujah, kapag malapit na ang panahon, it's time. Ito na tayo mga kapatid. Amen. Nandito na tayo sa huling panahon na lagi nating naririnig. At nalalaman natin mga kapatid, ang 1,000 years ay isang araw lamang sa Panginoon. Amen po ba, Pastor? Amen. Praise God. Hallelujah. At sa 10, hallelujah. Bago tayo pumunta ng 10, praise God. Sa Matthew 24:37 hanggang 42. Thank you, Jesus. At kung paano ang araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Na kung paano raw ang barko ni Noe, na gayon din daw ang pagparito ng anak ng tao. Praise God. Sapagkat gaya ng mga araw, bago nagkagunaw, sila'y nagsikain, nagsisiinom, at nag-asawa at pinagpapa-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daw. Kita natin kung paano makasalimutan gawa, mga kapatid. Amen. Sa panahon na yun, sabi dyan, mga nagsisiinom, nagsisipag-asawa nang hindi nila asawa. Praise God. Hanggang sa araw na pumasok si Noe. Praise God. Sa panahon natin, mga kapatid, nalalaman natin na ito'y example ang kaganapan kay Noe. Amen. At sa panahon ngayon, maraming nagbabahagi ng salita ng Diyos. Hallelujah. Busy sa cellphone. Busy sa pagtulog. Praise God. Ayaw makarinig at masaktan ang kanilang damdamin at sinasaway ng salita ng Diyos. Pumunta tayo rito para makinig ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Mas matutuwa ang Diyos kung tayo nagno-note, mga kapatid. Amen. Ngunit nakasanayan na natin na maupo, makinig, umuwi, kumain. Totoo? Praise the Lord. Ginagawa at nakikita natin yung mga kapatid. Praise God. At pag-uwi ng bahay, tanungin mo kung anong title, anong verse ang pinag-aralan. Hindi alam. Umaasa ka pang ma-rapture. Gusto nating ma-rapture sa pagdating, sa pagkakuha sa atin ng Panginoon, ngunit ikaw rin ang gumagawa. Amen. Na tulad na ito, nagsisiinom at nagsisikain. Praise the Ibig Lord. sabihin, ginagawa mo kung ano ang nais mo, gusto sa buhay mo. Hindi ito literal na pagkain lamang at pag-inom ng alak o pagkain. Ito kung papaano mo, hallelujah, ang mga dating pamumuhay ay ginagawa pa ng mga tao ito. Nakikita na natin ang pagliligtas ng Panginoon. At nakita na rin ng mga tao na ito kung paano ang pagliligtas ng Panginoon. Literal, nandyan, barko, sasakay, makikinig na lang ng salita ng Diyos. Ngunit sa panahon nating mga kapatid, ngayon, walang nakakaalam paano kung di ka handa. Eh doon nga, nakikita na ng literal na gumagawa ng daong na sobrang tagal na inip. Gayon din sa panahon ngayon, lagi ko na lang naririnig ang pagdating ng Panginoon. Ngunit hanggang ngayon, wala pa. Patay na ang lolo't lola nila at pati alagang aso. Hallelujah. Wala pa. Ngunit dumating na ang Panginoon. Ibig sabihin, ang sabi sa Matthew 24 verse 35, ang kanyang salita ay hindi lilipas. Simula, mga kapatid, sa kanyang mga propeta, mula Genesis hanggang ngayon, lumipas ba? At naririnig natin sa mga oras na ito. Paano masasabi na ikaw mararapture? Hallelujah. Sa iyong buhay. Ikaw lang makakasagot niyan at ang Panginoon lang ang makakaalam. Ngunit binibigyan tayo ng babala ng ating Panginoon. Hallelujah. Ang babala ng Panginoon. Praise God sa 39. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat at gayon din naman ang pagparito ng anak
ng tao at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay ng lahat. Gayon din ang pagparito ng anak ng tao. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hindi ko na ituloy kanina, Pastor, kung ano yung panaginip na nakita ko. Amen. Praise God. May dalawang mensahe tungkol nga sa magkakapatid. Ito talaga, sadya ko to, aminado ko. Sa tinanong ni Pastor ba't ano ba yung mensahe na yan? Sabi ko, Pastor, kinuha ko mula Genesis hanggang Revelation, ang lahat ng magkakapatid na magkakaaway. Ba? Dahil pag narinig nyo to, hindi na kayo maniniwala. Para sinabi ko ng pinoint ko kayo isa-isa. Dahil lagi na lang kayo nag-aaway. Lagi na lang kayo nagbabangayan. Na ito ay example na sa Biblia. Hindi lang dito sa loob ng iglesia, maging sa ating kapatid. Minsan yung kapatid natin sa Pilipinas, pag hindi natin nabigyan, masama loob niyan. Nagtatampo yan. Paliwanagan mo, hindi makikinig yan. Ngunit ikaw bilang Kristiyano at anak ng Diyos, hallelujah, ikaw na at tayo na ang unawa. Praise God. Hallelujah. Pangalawa, mga kapatid, eto na. Yung Revelation 22. Actually, Pastor, sabi ng Panginoon, preach mo to. To the second time, mga kapatid, na nagbigay ang Panginoon. So, although nagbigay siya, pero, mas eto mga kapatid, madiin. Sinasabi ng Diyos, dati, Revelation chapter 2, na hindi ko maranasan, sa Church of Ephesus, na kinalaban ng mga bulaang propeta, nakipaglaban ka. Amen? Ibinahagi mo ang salita ng Diyos. Ngunit meron akong laban sa iyo na iniwan mo ang dati mong pag-ibig sa akin. Doon din sa verse na yon, mga kapatid, walang tigil ang luha ko. Dahil alam ko, ang Diyos ang kumakausap din sa akin sa mga oras na yon. At dito mga kapatid, hallelujah, sa loob ng 2 linggo, praise God, 2 beses din ako nagigising na madaling araw na hindi naman normal sa akin dahil matutulogin ako. Every time na magbukas, Revelation, Lord, hindi ko kaya yan. At simulat sa Paul, ito ang iniiwasan ko na ibahagi sapagkat takot din ako na magkamali. Kapatid, kaya dun lamang ako, hallelujah, sa abot ng aking maunawaan sa banal na kasulatan. Ngunit sa araw at sa oras ito, sabi ng Panginoon, come, preach. Lord, eto na lang. Eto na lang. Yung pagmamahal, yung matutuwa sila sa maririnig na sasabihin ko sa preaching, yung matutuwa sila at hindi masasaktan. Yung i-condemn ang bawat isa. Yung patatamaan ang bawat isa. Para magkahiwalay-hiwalayan. At sila rin mismo ang gumagawa ng mga kalikuan sa kanilang buhay. Ngunit ang sabi ng Panginoon, hallelujah, maniwala kayo sa hindi. Maging handa tayo sa pagbabalik ng Panginoon. At ako rin, hindi ko alam kung paano ko maging handa. At ako rin ay nagtatanong. Ngunit salamat sa salita ng Diyos na nagpapaunawa at sinasabi na ang kanyang salita ay hindi lilipas sa ating puso. Ang salita ng Diyos ay matalas. Ang salita ng Diyos ay buhay. Matalas sa anumang tabak na may 2 talim na ito'y tumatagos. Amen? Maging sa kaluluwa at espiritu, maging sa buto or bone marrow, mga kapatid. Hallelujah. At nakakataho ng laman ng ating puso. Kapag ating binasa ang Hebrew 4:12, ito na yung body, soul, and spirit. Amen. Soul and spirit and bone marrow. May bone marrow ba yung laman mo? Pag wala yan,
Nasa 6 feet on the ground yun. Tuno na. Pero salamat sa Panginoon. Hallelujah. Rapture, mga kapatid. Nasa sa atin na. Kung iwawalang bahala natin. Hindi lang naman natin dito to naririnig sa loob ng panambahan. Maging sa labas. Maging sa hindi natin pananampalataya. Sila rin ay nagbabahagi na patungkol sa rapture at pagbabalik ng ating Panginoon. Huwag mong sabihin sa iyong sarili, hallelujah, na apostoling mananampalataya ka. Mali ang pananampalataya nila. Praise God. Paano kung itama ng Panginoon yun? At ikaw na mapagmalaki na sinasabi mo na kilala mo ang tunay at nag-iisang Diyos sa buhay mo. Ngunit hindi makita sa ating pamumuhay. Paano natin masasabi na tayo makukotap ng ating Panginoon? Amen. Amen. Praise God. Ang sabi mga kapatid sa 40, praise God. Kung magkagayoy, sasabukit ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at isa'y iiwan. Ang dalawang lalaki ay nandoon sa bukid o kabukiran. Ang isa'y kukunin at ang isa Iiwan. ay maiiwan. Ano ba ang bukid, mga kapatid? Amen? Ang salita ng Diyos, yung binhi. Bukid. Bless. Ito yung bukid, mga kapatid. Ang sabi sa talinghaga, sa bukid, hallelujah, kapag ikaw ay nagpagal, tutubo, lalago, dahil ang Diyos ang magpapalago. Yun ang kukunin ng Diyos. Ngunit ko ang isang lalaki, nasa bukid, ano ang ginagawa? Parang sihuan tamad. Hallelujah. May iwan. Rapture. Nasa bukid na tayo, mga kapatid. Nandito na tayo sa bukirin. Yung binhi ng salita ng Diyos nasa atin na. Ang nais ng Panginoon, ibahagi sa mga hindi nakakaalam. Amen. At sa mga nakakaalam, tuparin at ganapin ang salita ng Diyos. Amen. Dalawang babae nagsisigiling sa isang gilingan. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Worker. Nagdilingkod sa Panginoon. Amen. Praise God. Kaya sa paglilingkod sa ating Panginoon, maging tapat tayo. Magtulungan tayo. Amen. Hindi natin kaya mag-isa. Right. Amen. Sama-sama tayo, mga kapatid. Hindi na to biro. Hindi na to basta ibinahagi lang. Hindi na to yung naririnig mo na ordinaryo. It's time. Sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paparito ang inyong Panginoon. Amen. Hindi natin nalalaman. Praise God. Ngunit binibigyan tayo, mga kapatid, hallelujah, na kung paano pinapakita ang nangyayari dito sa mundo. Be ready. Amen. At kung anong meron ka sa iyong buhay, tulad ng 5 mangmang at 5 matalino, hallelujah, kapag yung mangmang, tandaan natin, kapananampalataya natin to. Yung mangmang, lapit na lapit sa'yo, tamad yun, mangmang eh. Lagi na lang lumalapit sa'yo, hingi ng hingi. Ano ba hinihingi? Panalangin. Praise God. Praise God. Ano pa? Panalangin. Mga bagay na pagtakpan. Yung mga ginagawa niyang hindi ka nais-nais. Kaibigan, takpan mo yan. Sige, huwag ka na pumunta dyan. Kapatid, bigyan mo ako langis. Para pagdating ng Panginoon, dalaw tayo makarating at makapasok sa pintuan. Ngunit ikaw na matalino, amen, hallelujah, alam mong sapat na yon sa'yo, huwag mo nang ibigay. Amen. Amen. Huwag mo nang ibigay. Baka parehas pa silang maiwan. Amen. Amen. Ibig sabihin, mga kapatid, hallelujah,
Ito mga kapatid, hallelujah, kapag meron na tayong banal na espiritu, na kung paano tayo maglingkod sa Panginoon, pagpatuloy natin, maging mainit tayo palagi sa Panginoon. Nandyan yung nalalamig, praise God, nagkakaproblema, tamad mag-aral ng salita ng Diyos, praise God. Ngunit, maging mainit pa rin tayo sa pakikinig at pagtupad ng salita ng ating Panginoon. Magpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paparito ang Panginoon. Praise God. Pagpupuyat. Amen. Pagpupuyat ba sa cellphone? Praise God. Pagpupuyat sa mga alalahanin. Pagpuyat sa mga problema. Yan lang naman yung mga cause na kung bakit ang tao ay nagpupuyat sa sanlibutan. Sa trabaho, dinala sa mga night shift, kailangan magtrabaho para may pangkain. Pero ang sinasabi dito mga kapatid, hallelujah, maging handa kayo. Magpuyat kayo sa pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Amen. 24 hours ka naman nasa Biblia, nakatutok, store. Sobrang puyat. So, ibig sabihin, ang pagpupuyat natin mga kapatid, kung paano natin hihintayin at maging handa ang ating espiritual sa pagparito ng ating Panginoon na tayo makotap mga kapatid. Amen. Maging handa. Yun lang naman ang nais ng Panginoon. Praise God. In Revelation chapter 19, 9 and 10, praise God. At sinasabi niya sa akin, isulat mo, mapalad ang mga inaanyayahan sa paghapon, sa kasalan ng kordero. At sinasabi niya sa akin, ang mga ito'y siyang tunay na mga salita ng Diyos. At ako'y nagpatira pa sa kanyang paanan upang siya'y aking sambahin. At sinabi niya sa akin, ingatan mo, huwag sabihin iyan, aking kapwa mo alipin. At ang iyong mga kapatid na mayroong patotoo ni Jesus, sumamba ka sa Diyos sapagkat ang patotoo ni Jesus ay siyang espiritu ng hula. So binasa rin yan kanina sa Revelation chapter. So halos magkatugma lang at parehas siya. Nasabi ng anghel, huwag mo akong sambahin sapagkat ako'y parehas mo lamang na alipin. Praise God, hallelujah. Thank you Jesus. Sa Daniel chapter 12 verse 4, naisulat ko ba dyan kapatid? Praise God. Ngunit ikaw, o Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo at paparito at ang kaalaman ay lalago. Ito na mga kapatid. Ngunit ikaw, o Daniel, isara mo ang salita, the word of God, at tatakan mo ang aklat. Hindi pa nare-reveal, sa kanya pa lang. Hanggang sa panahon ng kawakasan, ito na to, mga kapatid. Yes. Panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbot paparoon at paparito dahil sa salita ng Diyos, mga bulaang propeta, paparoon, paparito ang mga nakikinig ng mga tenga sa mga maling doktrina at ginagamit ang pangalang Kristo at sabi, at ang kaalaman ay lalago. Praise God. Lumago na ba ang kaalaman? Yes. Praise God. Praise God. Lumago na. Amen. Ikaw na lang ang hindi lumalago. Tayo na lang na dapat lumago sa salita ng Diyos. At nalalaman. Amen. Naparito at ang kaalaman ay lalago. Maraming mga tao, mga nagmamarunong na, mayayaman na sila. Praise God. Nakikita natin yung mga bilyonaryo. Kung paano may mga talagang wala nang may tatago. Dahil high-tech na. Praise God. So ibig sabihin, paparot pa rito ang kaalaman, lumago na. Ngunit sa Book of Revelation, mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon, huwag mong tatakan ang salita, ipahayag mo. Nahayag na ba?
Amen. O tulog pa rin hanggang ngayon? Amen? Praise God. Maaaring tulog sa physical. Hallelujah. Wag lang sa spiritual. Amen? Praise God. Pero kung gising ang spiritual mo sa pakikinig ng Diyos, hindi pipikit ang physical mo. Tandaan mo yan. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ihanda natin ang ating sarili sa pakikinig at pagbabalik ng ating Panginoon. In Revelation chapter 22, verse 11, praise God, ang liko ay magpapakaliko, magpapakaliko pa, at ang marumi ay magpapakarumi pa, at ang matuwid ay magpapakatuwid pa, at ang banal ay magpapakabanal pa. But Melvin, ito ang Bible study, prayer meeting kagabi. Nakatuktong to ng prayer meeting na tinuro ng ating kapatid na si Brad Melvin. Praise God. Kinakailangan magpakabanal sapagkat ang Diyos natin ay banal. Amen. Hindi tayo nagpapakabanal para makita lang na maging banal. Amen. Amen. At wag lang maging banal na aso sapagkat ang aso ay hindi makapunta sa kaharian ng Diyos. Nasa kusina. Amen. Hindi ibig sabihin kayo mga kapatid. Ha? Sa panaginip nyo mga kapatid, nabasa naman natin. Ha? Sa prophecy. Okay, sa kusina. Baka isipin, Bertrandi, ginawa kong aso. At Philip, praise the Lord. Na? Sa panaginip, ang ating kapatid, si Brother Hermie. Lord. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Kahit sa kusina pa kasi. Praise God. Prepare. Ihanda natin yung ating sarili. Praise God. At sa 12, narito ako'y madaling pumarito at ang aking gantimpala ay nasa akin. Amen. Upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Amen. Praise the Lord. Sabi ng Panginoon, narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin. Asa Panginoon yung gantimpala natin mga kapatid. Ready na. Right. Ikaw na lang at ako ang hinihintay ng Panginoon. Amen. Upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Ito yung madalas na naririnig natin na tinuturo ng ating puting pastor. Yung crown. 5 crown. Paano mapupunta ang 5 crown o 1 crown sa isang tao kung di pinamumuhay ang 9 fruits of the Holy Spirit? Amen. It's a question. Amen. Ngunit ang sabi ng Panginoon, hallelujah, upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa. Ayon sa Amen. Ayon sa iyong gawa, Amen. sa ating gawa. Amen. Praise God. Paano kang bibigyan ng kagantihan ng ating Panginoon? Amen. Kung palasumbong ka. Praise the Lord. Kung hindi ka madadasali. Amen. Sa tanas lang yan pala. Tanas lang pala yung manik manaog doon. At sa Diyos. Nakita mo ba? Ang dami palang job dito. Praise the Lord. Lahat tayo. Job. Amen. Praise God. Si Satanas nang hanap na masisilo. Amen. Praise God. Kaya pigil din sa dila mga kapatid. Amen. Kung wala namang kaugnayan. At kung ito naman ay hindi magiging maganda at ito'y magiging sanhi ng pagtatalo-talo, itiking mo na yung bibig mo. Amen. Amen. Tahiin mo na yung bibig mo, huwag mo i-zipper. Pag zipper, nabubukas eh. Pag tinahi siguro yan, naka-sealed na rin yung mga hindi magandang kwento o hindi magandang balita. Sapagkat ang taong ganon ay nakikipagmagalingan sa kanyang kapwa. Amen. Amen. Ngunit ang pangako ng Panginoon, hallelujah, meron na tayong kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Amen. Amen. Praise God. Palakpakan ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Matthew 25:21, sinabi sa kanya,
sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa. Praise the Lord. Mabuting gawa, sisdang. The Lord. Magpapansit na ito mamaya. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, Brad Philip. Praise God. Pamamalahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Kaya minsan akala natin yung maliit na bagay lang, no? Yung taga vacuum, Brad Noel. Amen. Kagalakan sa Panginoon yan. Praise the Lord. Kasi pag itong kapatid natin, ha? Siya, taga-ayos ng upuan. Naglilinis na rin ng CR yan. Nag-aon na ako ng pwesto niyan. Thank you, bro. Praise God. Pag yan si Brad Noel. At nakikita naman natin kung paano siya pag siya, brother, yung medyo, pag siya nag-aaral, talaga nag-aaral. Amen. Praise God. Ito ang ating sinasabi ng Panginoon, mabuti at tapat na alipin. Hindi niya sinabi nito, mabuti at tapat na pastor. Come on. Mabuti at tapat na leader. Come on. Mabuti at tapat na fivefolds. Alipin. Yes. Praise God. Hindi dito tinitingnan ang level ng posisyon sa loob ng panambahan. Amen. Ang paglilingkod ng bawat isa, yung pagiging tapat sa Panginoon. Ang siya makakapasok na may kagalakan sa kaharian ng langit. Amen. Yan ang pangako ng Panginoon. Welcome, thy good and faithful servant. Palakpakan ng Diyos. Salamat Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise God. In Revelation chapter 22:13, malapit na tayo. 30 minutes pa. Ako ang Alpha at Omega, praise God, at ang una at huli, ang pasimula at ang wakas. In Hebrew chapter 13 verse 8, praise God, si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan paman. Amen. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. In Revelation chapter 22 verse 14, praise God, mapalad ang naghuhugas ng kanilang damit upang sila magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamagitan ng hindi bintana to, hindi ito hagdan, maliwanag to, pintuan. At alam natin kung sino ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya mapalad ang naghuhugas ng kanilang damit. Amen. Kaya mga kapatid, kung sinasabi na tayo hindi karapat dapat sa Panginoon, iluhod natin sa Panginoon. Hingin natin ang kapatawaran sa Diyos at manumbalik tayo sa Panginoon. Tulad na sinabi niya sa babaeng na huling nangangalun niya. Amen. Meron ba isa sa mga tao na nakapaligid sa iyo? Hallelujah. Kung sino sa mga taong iyan na hindi nagkasala, siyang unang bumato. Lahat makasalanan. Ngunit ang sabi ng Panginoon, go. Sin no more. Yan, kapatid. Amen. Sin no more. Praise God. Huwag lang sasadyain kasi yung pagkakasala. Amen. Sapagkat kung sinasadya, napakahirap humarap sa presensya ng Panginoon. Amen. Napakahirap. Upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay. Meron na tayong karapatan sapagkat binigay na sa atin ng Panginoon yan. Amen. Praise God. At makapasok sa bayan sa pamagitan ng pintuan. Kaya nga pagka may pastor na sinasabi na dito kayo, malaki ang bahay, maraming pintuan doon, maraming bintana, delikado yun, sapagkat isa lang ang pintuan, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. In Revelation chapter 22:15, praise God.
Nasa labas pa ang mga aso. Na. labas na pala. Hindi wala na sa Time mga kapatid, Pastor, na talagang na-reveal kung ano yung panaginip. Tay. Na nga sa labas ang mga aso. Praise God. At ang mga manggagaway at mga mapakiapid at mga mamamatay tao at ang mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at ang bawat nag-iibig at gumagawa ng kasinungalingan. Ang gumagawa na to, aso. Come on. Aso. Praise God. 16. Praise the Lord. At hayag ang gawa ng mga laman. Praise God. 16, 22, Revelation 22 verse 16. Thank you bro. Thank you bro. Thank you sis. Sana lagi mong kasama si bro. Bro. Akong si Jesus ay nagsugo ng ating anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Iglesia tayo ng Panginoon. Ako, ang ugat at supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. So bago natin balikan yan, Sis Aileen, balik mo. Hallelujah, sa 15. Praise God. Thank you, Jesus. Nasa labas ang mga aso. Praise God. Talod tayo, kapatid, sa Galatians chapter 5, 18-21. Datapwat kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu. Sabi, datapwat kung tayo daw ay pinapatnubayan ng Espiritu at wala kayo sa ilalim ng kautusan. At hayag ang gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito. Pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pag-aalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabaha-bahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapag naghalian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad dito. Praise the Lord. Tungkol sa mga bagay nito ay ating pinapaunang ipaalala sa inyo, sa atin. Kasama ko dyan, sa atin. Tulad sa aking pagpapaalala nung una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng mga gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Praise God. Bilang isang iglesia ng ating Panginoon, ipinapauna niyang sabihin sa atin ang mga bagay na ito. Nung ginawa ito, hallelujah, sa panahon ni Noah. At binabahagi din ng mga apostol na nagbabahagi nung panahon nila. At maging sa panahon na to, ay ating naririnig, pinapaalalahanan tayo ang mga bagay na ito, hallelujah, ang mga bagay na nagsisigawang ganon ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Amen. Praise God. Salamat sa Panginoon sa pagpapaalala sa salita ng Diyos. Sapagkat kung wala magpapaalala, paano mong malalaman? May nagpapaalala na nga, hindi mo pa rin maalala. Praise God. Ngunit salamat sa salita ng Diyos na sinasabi niya na lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang kanyang salita ay hindi lilipas. Maging kaliliitan, maging tundok, mga kapatid, ay hindi lilipas. Amen? Kahit sabihin natin, tundok lang tayo, napakahalaga natin sa Panginoon. Kung di nakita si Noah, nagatundok, galiit, gaano yung populasyon nun. Kapag binasa natin yung book na yon, pakarami. Amen? Praise God.
Balik tayo sa Revelation, hallelujah, 16, 22:16. Praise God. Ito, lagi natin ito naririnig. Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo sa mga bagay na ito sa mga iglesia. Diyan pa lang makikita na natin ang pagiging tunay at nag-iisang Diyos ng ating Panginoon. Kaya niyang utusan ang anghel, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Upang magpatotoo sa atin na ating binabasa. Ako ang ugat at supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. Na alam natin, mga kapatid, hallelujah, ang 100% God, 100% man ng ating Panginoon. Amen. Na siya ang ugat at supling. Tingnan natin, mga kapatid, hallelujah, ang Diyos ni David ay siya rin sa Old Testament. Ang ugat ang ating Panginoon. Amen. At supling ay ang ating Panginoon. Once, mga kapatid, hallelujah, pag sinabing supling, praise God, nakita natin yung isang puno. Sa nagtabas ako ng puno sa amin, sa may nagbakasyon ako. Tinabas ko na yung puno talaga sagad. Puno ng malunggay. Wala nang natira kahit isang dahon. Pero nandoon yung ugat. Pero sinabi dyan, mga kapatid, ako ang ugat at supling. Ang supling, mga kapatid, ang ating Panginoon na nahayag sa laman. Ang supling, mga kapatid, ay tayo rin na dumami ang mananampalataya upang ipahayag ng ating Panginoon na siyang tunay at nag-iisang Diyos na nahayag sa laman. Amen. Amen. Hallelujah. Yung puno na yan, kahit tabasin mo ng tabasin yan, wala kang itira dyan. Kahit isagad mo yan, lalabas at lalabas ang supling, mga kapatid. Amen. Ang supling na yan, mga kapatid, ay tayo na mga naghahayag ng salita ng Diyos sa panahon na to. Na nalalaman natin na ating Panginoon ang siya magbibigay sa atin ng kagalakan, kapayapaan, at power and authority. With boldness, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Natanggapin natin ang salita ng Diyos na may kagalakan kung ito naman ay magpagliligtas ng ating kaluluwa. Amen. Praise God. Hallelujah. Sapagkat ito ang nais ng Panginoon. At ang nais ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Mag-aralan tayo sa isa't isa. Magpasakop sa mga namumuno sa iglesia. Una sa ating buting pastor. Praise God. Noon, mga kapatid, isa rin ako sa mga matigas ang ulo sa ating buting pastor. Na siya habang nangangaral nung nasa Macarona, praise God, sinusulat ko talaga, mga kapatid, ninonot ko yan. Magkamali ka lang sa pagsalita mo dyan. Totoo, magkamali ka lang dyan. At habang ako'y may katanungan, nilalapitan ko siya after ng preaching at tinatanong ko dahil gusto kong maunawaan. Dahil kapag ito hindi ko maunawaan, maaaring ako'y umalis sa panambahan na yun at hindi na magtiwala. Ngunit ang nais ko, paano ba itong malaman ang salita ng Diyos? Lalo na ang kanyang pinreaching, mga kapatid, si Judas. Ano, sir? Judas. Tapos kay Judas, praise God, paano na tayo ay lahat Judas sa harapan ng Panginoon. Na pinagkalulo natin ang Diyos. Amen. Praise God. Sa panahon ngayon, pagkakalulong pa rin ba ang ating Panginoon? Na nalaman mo na siya ang ugat at supling ni David, na siyang ang maningning na tala sa umaga, na siya ang Diyos noon, ngayon ang pagpakailang paman, na siya ang nagsasabi sa atin, huwag mong gawin yan, anak. Ang mga kasalanang iyan ang magbabaon sa iyo sa kasalanan at pagpasok sa lawa-lawang apoy. Praise God. Sa ating pangaral, mga kapatid, hallelujah, marami na. Pangalo niya, impyerno, sa pagmamahal, it's time, mga kapatid, pag uwi natin ng bahay, basahin na natin ang book of Revelation ng ating Panginoon.
hindi sa ating kaunawaan, hindi sa ating kakayahan, kundi sa salita ng Diyos. Praise God. Mapalad ang bawat taong nakasulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Amen. Praise God. Mapalad ang tao na may tatak ng ating Panginoon at makikita siya ng mukhaan. Ang sabi sa Revelation chapter 22 verse 4, Sis Eileen, praise God. Revelation chapter 22 verse 4. Thank you, Jesus. At makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay sa kanilang loob. Praise God. Kung si Satanas ay nagtatatak ng 3:6, ngunit ito mga kapatid, hallelujah, ang pangalan ng ating Panginoon ay maitatak sa atin at hindi na tayo maagaw ng kalaban. Amen. It's time is coming. Jesus Christ is coming, mga kapatid. Amen. Praise God. Isa na natin sa 22:17, Sis Eileen. Thank you. Revelation 22:17. At ang Espiritu at ang kasitahang babae ay nagsasabi, halika. At ang nakikinig ay magsasabi, come. Ay nawit natin kanina. Siguro nagtaka kayo. Blessed na ako eh. Pus-pus na ako eh. Ang ganda ng awit. Makaano sa damdamin eh. Biglang come. Nawala tuloy yung concentration ko. Nawala ba, kapatid? Kapag nawala yan, tanungin mo ang sarili mo. Dahil ang narinig mong pagpupuri ay isa lang. Maaaring ikaw ay nag-iisip ng mga bagay na ikaw lang nakakalam at sinasabi mo sa Panginoon. Amen? Ang pagpupuri sa Panginoon ay kagalakan. Naputol. Sarap ng pagkataas ng kamay ko sa likod. Nakaganon, nakatungo. Dilat tayo sa mata. Tinitingnan kung tapos na pala ang pag-aawitan. Praise God. At ang nauhaw ay pumarito, ang may ibig ay kumuhang walang bayad ng tubig ng buhay. Ang may ibig, Brad Leo. Amen. Kung ibig natin, mga kapatid, hallelujah, praise God, na hindi na tayo magkaroon pa ng kauhawan sa salita ng Diyos, kunin natin. Sapagkat ang sabi sa kanina mga kapatid sa Book of Matthew 25, may reward na tayo sa Panginoon. Amen. Kunin na natin sa Panginoon. Praise God. Kumuha ng walang bayad ng tubig ng buhay. At walang nagbibigay ng buhay, kundi ang nag-iisang tunay na Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na tumbubos ng ating mga kasalanan. In 18, Eileen, diretso lang tayo. Okay ba tayo dyan mga kapatid? Praise God. Hallelujah. Lubusin na natin to. Mamaya, sabi nga, naalala ko, ma-departure ka. Sino gusto ma-departure? Ready na ba kayo? Ready for departure? Naalala niyo yung preaching natin buti Pastor Vincent? Na-departure yung kapatid natin, no? Ang Diyos ang gumawa ng kaparaanan. Nandun na siya ngayon. Mag-share ka lang ng Word of God dyan, si Charlie. Di ba? Kasi sa ayaw mo at sa hindi, akala mo lang nakakatawa. Yes. Pero kaparaanan ng Panginoon to. Kaya kapag tinanong ka, ready ka na ba, Sis Eva? Praise the Lord. Praise the Lord. Ready na ba tayo mga kapatid? Amen. Praise God. Sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay paparitong week. Amen. Praise God. Hallelujah. Aking sinasaksihan, sabi dito, sa bawat taong nakikinig
ng mga salita ng hula ng aklat na ito, kung ang sino man magdagdag, sabi sa panalangin kanina ating buting pastor, sa mga ito ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Amen? Dinagdagan ba nilang sulat ang katuruan? Dinagdagan, no? Ginoon 3 ang Diyos. Ginoon 2 ang Diyos. Amen? At sinasabi na hindi makapagliligtas ang bautismo. Amen? Ang magdagdag at magbawas. Kaya nga kapag hindi tayo sigurado, manahimik na lang at manalangin sa Panginoon at magsaliksik at magtanong. Amen. Kasi kung di natin nalalaman at ikaw, tayo nagbabahagi, kawawa naman yung kapatid natin. Amen? O yung mga malalapitan natin na sila rin ay maliligaw. Kung sino man ang magdagdag ng mga ito ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat ng buhay. Buti ko isa lang ng mga salot. Dami na to. Isa pa nga lang eh. Amen? Isa pa lang. Na walang pangalan ng trabaho ang ating kapatid. Nagugulumihan na. Pero nanatili sa kanyang panalangin at pagtitiwala sa Panginoon. Amen? At ang sabi, kung ikaw ay pinagkatiwalaan sa maliit na bagay, amen? Pagkakatiwalaan din sa mga bagay na mga malalaki na kaya nating hawakan. Amen. Praise God. Nanay, di ba? Halimbawa, gusto mo maging piloto, hindi ka naman marunong mag-drive ng aeroplano. Bakit ipapanalangin mo ang mga bagay na imposible, na walang imposible sa Panginoon, pero imposible sa taong ganon? Amen. Kaya alam ng Diyos yung mga pangangailangan natin sa bawat isa. Amen. Praise God. Hallelujah. Sa 19, at kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita na aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay. Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin, meron ng tayong bahagi sa puno ng buhay. Amen. Praise God. Ngunit ang bawat isa na may bahagi na sa puno ng buhay na nakupong sa ating Panginoon at siya nagbahagi na taliwas sa kautusan ng ating banal na kasulatan. Hallelujah. Praise God. Ang salot sa banal na kasulatan, ang magbahagi na salita ng Diyos na hindi nauukol sa Panginoon, ang Diyos ang siya magpaparusa. Amen. Kaya nga sabi sa pag-aaral, sa prayer meeting, hallelujah, huwag kayong tumulad sa mga parseyo na yan, sa kanilang mga gawa. Ngunit pakinggan nyo ang mga sinasabi nila na ayon sa banal na kasulatan. Sapagkat yan ay tapat at totoo, sapagkat ang salita ng Diyos ay totoo. Amen. Na siya magpapalaya sa atin. Amen. Praise God. At sa bayang banal na nakasulat sa aklat ng buhay na ito. Panghawakan natin mga kapatid. Amen. Yung pangako ng Diyos. Yung kaligtasan na ating nakamit. Sa 19, praise God. Thank you, Jesus. Revelation 22 verse 20. Praise God. Ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, ako'y madaling pumaparito, siya nawa. Pumarito ka, Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Sa 21, thank you, Jesus. Ang biyaya ng Panginoon, Hesus Kristo, ay mapa sa mga banal, siya nawa. Amen. Sa mga pasabanal, sa mga mapasabanal, mga kapatid, tayo magpakabanal
sa harapan ng Panginoon. Sa paglapit natin sa presensya ng Panginoon, maaari na tayong tumayo mga kapatid. Hallelujah. Sa paglapit natin sa presensya ng ating Panginoon.